Makalipas ang ilang oras matapos hiramin ang singsing, ibinalik na ito kay Ronan at sinabi na matagumpay siyang naka-extract ng mana mula dito. Sinabi naman ni Ronan na mukha namang walang nagbago sa singsing kaya tinanong niya kung ano lang ang ginawa. Sinabi ng propesor na kumuha lang siya ng konting mana mula dito at idinagdag na masyadong marami ang taglay nitong mana kaya parang walang nangyari noong binawasan niya ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Ronan dahil sa tulong ng singsing na ito, nasolusyonan niya ang isa sa kanyang mga problema para sa susunod na eksperimento. Habang itinatabi ni Ronan ang singsing, ngumiti siya at sinabi na kung hindi rin dahil sa propesor, baka hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng taong makatutulong sa kanyang problema. Matapos ito, binago ng propesor ang usapan at binanggit kay Ronan ang tungkol sa kanyang mga nakita sa loob ng laboratorio. Sinabi niya na isekreto ang lahat ng iyon at sinabi naman ni Ronan na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi rin niya gustong masangkot sa mga problema ng ibang tao dahil marami na siyang sariling problema. Nagpasalamat ang propesor sa kanya at pagkatapos ay itinuon ang kanyang atensyon kay Adesian. Sinabing tutulungan na lamang niya ito sa kanyang problema sa susunod na mga araw. Dagdag pa niya na hindi naman kasing lala ng problema ni Ronan ang problema ni Adesian, ngunit binanggit din niya na nagtataglay ito ng kakaibang enerhiya na naiiba sa kanyang mga kaaydaran. Pagkatapos ng pag-uusap nila, umalis na sina Adesian at Ronan sa lugar ng propesor. Habang naglalakad sila sa loob ng akademya, sinabi ni Adesian kay Ronan na kailangan na nilang maghiwalay dahil kailangan pa niyang tumulong sa mga klase ni Instruktor Nabi Rose. Bago siya tuluyang makaalis, pinuri siya ni Ronan sa kanyang mahusay na trabaho sa mga naganap kanina. Habang naglalakad na sila palayo sa isa't isa, sinimulang kunin ni Ronan ang papel na nakuha niya sa loob ng laboratorio. Habang pinagmamasdan niya ang piraso ng papel, naisip niya na kung naglalaman ito ng ebidensya na ang rebellious group na tinutukoy ng propesor ay isa din sa order na kanyang kilala. Kung malalaman niyang kasangkot dito ang propesor, tila mahihirapan siya sa susunod niyang mga desisyon. Ngunit matapos niyang buksan ang piraso ng papel, wala siyang nakitang sulat dito at sa halip ay bakas lamang ng dugo ang nandoon. Napaisip tuloy siya kung isa ba itong klase ng text-encrypted magic, at kung magiging totoo ang kanyang hinala, mahihirapan pa siyang maghanap ng taong maaaring makapag-decipher nito. Habang iniisip pa niya kung dadalhin ba niya ang papel na ito kay Asel, bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang dugo at nagsimulang lumutang sa hangin. Habang namamangha pa siya sa nangyayaring ito, bigla itong lumaki at kumalat sa kanyang paligid. Nagulat siya at nagtataka kung ano ang nangyayari. Habang naguguluhan pa siya, biglang may nagsalita sa kanyang likuran na kanyang ikinagulat. Sinabi nito na ang sulat na nasa kanyang papel ay isinulat gamit ang vampire magic. Nang tingnan niya ang pinagmumulan ng boses, nakita niya ang isang babae na may alagang sisita sa balikat. Sinabi pa nito na nagpunta siya doon dahil naramdaman niya ang blood magic energy, ngunit hindi niya inaasahan na magkikita sila doon. Makalipas ang ilang sandali ng pagkakatulala, nakilala ni Ronan ito bilang si Ophelia, isa sa mga miyembro ng kanilang club. Pagkatapos ng pagkikita nilang ito, nagtungo sila sa kanilang Special Adventure Club building upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Ronan na nasorpresa siya sa kanilang pagkikita dahil iniisip niya na noong umalis siya kasama si Sita, baka matagalan pa siya sa kanyang mga ginagawang research at magiging abala siya sa mga araw na ito. Itinanong ni Ronan kung kumusta ang kanyang isinagawang research kasama si Sita at kung naging matagumpay ba ito. Kinumpirma naman ito ni Ophelia at nakangiting sinabi na salamat kay Sita, maayos na nagpapatuloy ang kanyang research. Sinabi pa niya na tinuruan niya si Sita ng mga blood magic bilang kabayaran sa pagiging matulungin nito sa kanyang research. Sinabi pa niya na si Sita ay mas talented pa kaysa sa kanyang inaasahan at magugulat na lamang siya kapag nakita niya ang mga pagbabagong nangyari kay Sita sa mga darating na araw. Matapos sabihin ito, binago ni Ophelia ang usapan at tinanong siya tungkol sa kung paano niya nakuha ang blood letter na kanyang hawak.
Tinanong naman ni Ronan kung ang tinutukoy ba niyang blood letter ay ang papel na kanyang nakita kanina. Ang blood letter ay isang klase ng basic blood magic kung saan nagagawang i-compress ang lahat ng impormasyon sa isang patak ng dugo. Ito ay ginagamit ng mga vampira kapag may gusto silang itagong impormasyon at para sa piling mga tao lamang nila gustong ipabasa. Sa sandaling ito, sinabi ni Ophelia na kapag nilagyan niya ng mana ang patak ng dugo sa papel, makikita na niya kung ano ang nakasulat dito. Matapos gawin yon ni Ophelia, nakita nila na nakalagay sa papel na kung gusto niyang makuha ang essence of fresh blood, kailangan niyang magtungo sa isang lokasyon at ang nagpadala ay ang grupo ng Bloodhook. Habang binabasa ni Ronan ang impormasyong ito, nagtataka siya kung ano ang tinutukoy na essence of fresh blood. Kalaunan ay naalala niya na isa ito sa mga ingredients na nabasa niya sa libro ng propesor at kakailanganin niya ito para sa susunod niyang eksperimento. Naisip din niya na ang rebellious crowd na tinutukoy ng propesor sa kanyang journal ay hindi ang Nebula Organization, kaya dahil dito ay nakaramdam siya ng paggaan sa kanyang kalooban. Ngunit iniisip pa rin niya kung sino ang Bloodhook na tinutukoy dito. Samantala, napansin ni Ophelia na tinititigan ito ng mabuti ni Ronan, kaya binanggit niya na ang gumawa ng sulat na ito ay ang Bloodhook. Nang mapansin ni Ronan na kilala ni Ophelia ang grupong ito, tinanong niya kung sino sila. Sinabi niya na ang Bloodhook ay isang organisasyon na binubuo ng mga batang vampira na wala pang 200 taong gulang. Idinagdag pa niya na ang mga ito ay mga immature na kabataan na gustong buhayin ang panahon ng mga vampira sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga nakakikilabot na bagay. Matapos sabihin ito, sinabi ni Ophelia na nakapagtataka dahil nalaman niya sa impormasyong nakasulat sa papel na tinataglay ng mga ito ang isang item na bihira lamang kahit sa mundo ng mga vampira at iyon ay ang essence of fresh blood. Dahil dito, tinanong niya kung sino ang tunay na may-ari ng papel na iyon. Nag-aalinlangan namang sagutin ito ni Ronan, ngunit dahil sa kanyang pag-aalinlangan, sinabi ni Ophelia na kung sasang-ayon ang taong pinag-oberan nila nito, mas malala pa sa pagkawala ng kanyang buhay ang kanyang mawawala. Sandaling natahimik si Ronan matapos marinig ito, at pagkatapos ay sinabi niya na iyon ay nakuha niya sa laboratorio ni Professor Jarudin. Nagulat naman si Ophelia matapos marinig ito, kaya tinanong niya kung ang tinutukoy ba niya ay si Professor Jarudin, na tinagurian din noong pinakamataas na mage ng Full Moon Mage Tower. Nagulat naman si Ronan matapos marinig na ang professor pala ay dating top mage, kaya tinanong niya kung talaga bang ganun kahusay ang professor. Kinumpirma naman ito ni Ophelia at sinabi na kahit sa mga vampira ay sikat ito, at para sa kanila ay kabilang din siya sa mga pinakamahusay sa buong kontinente at ilan lamang ang nakaabot sa ganoong stage. Matapos marinig ito, napangiti si Ronan, at naisip na hindi malalagay sa panganib ang propesor kung ganoon naman pala siya kahusay dahil makakaya niyang labanan ang mga ito at kunin na lang ang item mula sa kanila. Sumang-ayon naman dito si Ophelia at sinabi na kung ganoon nga siya talaga kalakas ay magiging madali lamang para sa kanya na labanan ang mga batang vampira. Ngunit ang problema ay ang bagay na kailangan niya na essence of fresh blood. Dahil ang bagay na ito ay nabuo gamit ang mana fusion sa loob ng katawan ng mga vampira na gumagamit ng blood magic sa mahabang panahon, ito ay isang espesyal na item na mayroong kamangha-manghang concentration ng blood energy. Meron din itong kahanga-hangang epekto depende kung paano gagamitin. Ngunit kung ang may-ari ng essence na ito ay hindi personal na inactivate ang kapangyarihan gamit ang kanilang blood magic, magiging isa lamang itong walang kwentang bagay at para lamang isang pulang bato. Sa madaling salita, kung hindi makikipagtulungan ang may-ari ng blood essence, magiging imposible na makuha at magamit ito. Matapos marinig ito, tinanong ni Ronan kung talaga bang wala ng choice ang professor kundi tanggapin ang kanilang offer. Kinumpirma naman ito ni Ophelia at sinabing base sa kanilang paglapit sa kanya, mayroon pa silang ibang layunin para sa kanya. Marahil lang talagang pinupunteriya ng grupo ng Bloodhook ay ang gawing vampira na alagad nila si Professor Jarudin.
Kinagabihan, makikita ang ilang mga lalaki na nagbabantay sa bukana ng isang kuweba. Sinabi ng isa sa mga ito na nandito na siya. Sinabi naman ng isa pa niyang kasama na ito ang bago nilang magiging kauri na tinutukoy ng kanilang master, ang top mage na si Harudin Stone Song. Habang naglalakad papalapit si Harudin sa kanila, binanggit ng isa sa kanilang mga kasamahan kung talaga bang ang taong ito ay isang kahangahangang mage dahil hindi niya nararamdaman ang makapangyarihang enerhiya na nagmumula sa kanya. Sumang-ayon naman dito ang kanyang kasamahan at sinabi na ganun din ang kanyang nararamdaman sa lalaking ito, ngunit binalaan din niya siya na huwag ibaba ang kanyang depensa at manatiling alerto. Dahil bagamat ganito niya sila nakikita ngayon, sa kanyang kalakasan noon ay isa siya sa mga taong nagawang makipaglaban ng patas sa Grand Sword Saint na si Nabi Rose. Matapos makalapit sa kanila si Harudin, tinanong ng umaaktong pinuno kung siya nga ba si Harudin. Kinumpirma naman niya ito at pagkatapos ay tinanong kung nasaan na ang kanilang master, dahil hindi niya ito nakikita. Sinabi naman ng lalaki na naghihintay siya sa loob, ngunit bago siya papasukin, hiniling niya na tanggalin ang kanyang hood para makita nila ang kanyang mukha dahil kailangan nilang masigurado na siya nga talaga si Harudin. Sandali siyang natahimik matapos marinig ito, at pagkatapos ay binaba na niya ang kanyang hood. Matapos niyang gawin ito, sinabihan niya ang kanilang grupo na tinatawag pa nila ang kanilang mga sarili na Bloodhook, ngunit masyado silang maraming kinatatakutan. Matapos niyang sabihin ito, tinanong niya ang lalaki kung sapat na ba ito. Agad namang nagpasalamat ang lalaki, at sinabing pwede na silang pumasok. Ngunit nang aktong aalis na sila, may napansin ang lalaki. Nakita niya ang espada sa biwang ni Harudin. Naisip tuloy niya kung bakit ito may dalang espada dahil sa pagkakaalam niya ay isa itong mage. Ngunit bago pa niya matanong ang tungkol dito, nadikitan na siya ni Harudin at seryosong sinabi na mukhang nakita na niya ang kanyang tinatago. Kinakabahan namang tinanong ng lalaki kung ano ang kanyang tinutukoy. Ngunit sa halip na sagutin siya, mabilis na nagpakawala ng atake si Ronan patungo sa kanilang grupo. Sa isang iglap, makikitang lumilipad na ang ulo ng lalaking kausap niya habang ang kanyang mga kasamahan naman ay nagkaputol-putol ang bahagi ng kanilang mga katawan. Samantala, ang lalaking kaninang kausap niya, habang lumilipad ang kanyang ulo, ay ang tanging nakita ay ang nakangiting mukha ni Harudin na sinasabing nakita niya ang kanyang tiket patungo sa kabilang buhay. Ang lalaki palang ito na nagpapanggap bilang si Harudin, ay walang iba kundi ang ating bida na si Ronan. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat, at see you on our next video.